Guys, naranasan nyo na rin ba yung nakapila kayo sa grocery? Tapos, i-scan na lang yung QR code ni GCash pero nag-temporary unavailable pa. Ay nako, nakakainis yung ganun. So, kaya naisip ko, bakit di na lang kaya umorder ako nung card ng GCash para just in case na may mga ganung problema sa system, lalo na kapag payday. Eh, wala nang problema, swipe na lang na swipe. So, kaya guys, kung katulad kayo na interesado din kung paano kumuha ng ATM card ng GCash, tapusin nyo lang yung video tutorial natin na ito. So, ang kailangan lang po natin gawin ay maglalagin muna tayo kay GCash. And then, i-click lang natin itong view all. And then, kapag click natin yan, ito na yung lalabas. Scroll lang po natin ito pataas. And then, dito sa left side, makikita nyo yung send, pay, borrow, grow, enjoy. And dito tayo sa manage. Kung nakikita nyo itong card, ito lang yung i-click natin. And then, i-click lang natin itong order a card. So, dito merong dalawang option, yung send me a card and buy in store. Pero, ang available pa lang dito is yung send me a card na ibig sabihin ay i-deliver na lang nila sa atin yung ATM dun sa address na ilalagay natin dito. Na mas convenient naman para sa atin kasi hindi na natin kailangang lumabas. And then, kung nakikita nyo sa taas sa card information, please note down na this card is non-refundable. And then, check your GCash registered name. And then, dito sa baba, makikita nyo na agad kung magkano yung kailangan nyong bayaran, which is $250. Kasama na dun yung delivery fee. And then, dito sa delivery information, ilalagay natin yung recipient name, mobile number, yung delivery address or yung address kung saan gusto nyong ipapatak yung ATM card.
And then dito sa baba, mas maganda kung lalagyan nyo siya ng landmark para mas madaling mahanap ni rider yung address nyo. And then next lang kapag okay na. So ayan, i-double check nyo lang yung delivery information na nilagay nyo. And kung may kailangan kayong baguhin, i-edit nyo lang dito sa taas. And then ito yung card fee. And then ito yung card fee breakdown. So yung GCash card niya actually 185 lang. And plus 65 is yung delivery fee, kaya naging 250 siya. And after nun, check nyo lang yung I understand and then confirm. And after nyong i-confirm, so dito magbabayad na tayo ng 250. So, and then i-click nyo lang itong pay. And then dito, i-click lang natin itong proceed. So, tandaan nyo guys yung date kung kailan ako umorder. And then, i-update ko kayo kung gaano ko siya katagal matatanggap or kung kailan siya darating sa akin. So, ayan, order successful na daw. So, may nakalagay pala dito na kapag NCR siya, 4 to 6 business days. And then, kapag sa Luzon, 6 to 8. At kapag Visayas, Mindanao naman is 8 to 10 business days. So, check natin pagdating kung talagang accurate to. And after po nyan, meron tayong marireceive na text from GCash. So, ayan, thank you for ordering a GCash card and your order with reference number is being processed and please expect the delivery of your card within 4 to 10 working days and mag-present daw ng at least one valid ID and reference number. And kung yung card naman po natin na iba yung magre-receive, kailangan natin gumawa ng authorization letter na iiwan natin sa kanila. So ayun guys, ganun lang po kadali at kasimple. Thank you for watching.